1, verse 1, Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Tayo po'y manalangin saglit. Ama naming dakila, mapagpalang Diyos, salamat po Panginoon sa pribilehyo muli, Ama, ng iyong pong salitang siyang may pahayag. Salamat po sa pagkakataon na ako po'y maaaring pong gamitin upang ipahayag pa ng iyong pong salita. Pagpalain nga po ito, Panginoon, na malalaman po namin sa hapong ito ang iyong pong direksyon, Panginoon, sa aming pong mga buhay bilang iyong pong mga anak. At aming pong mga gagawin, Panginoon, dito sa lupa, sa aming pong paglakad, sa aming pong journey, Panginoon, dito po sa lupa. Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na kami mamuhay na ayon, Panginoon, sa direction na nais po, Panginoon, sa bawat sa puso niyo. Ingatan niyo po, Panginoon, po pastor sa tansa, maging sa pagpapahayag niyo po, Panginoon, salita doon, at sa mga dadalo na sila po, Panginoon, ay mahamon at ang iyong pangalan pa rin po, Panginoon, siyang may taas, Ama. At maging sa aming pong kalagitnaan sa hapong pong ito, kayo na pong manguna at kayo po siyang may pahayag at kayo po siyang may taas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Palayan niyo nga po, Panginoon, ang aming pong gagawin at patawad rin po, Panginoon, sa iyong mga karumihang mga kasalanan. Sa tayong dakilang pangalan, aming Panginoong Hesus, po ang dalangin. Amen. So actually, ito pong Book of Jonah, kapisado na po natin ito, kapisado niyo na ito, no? Maraming pagkakataon na ito po ay na-preach sa iba't ibang pamamaraan. Ang salita naman po ng Diyos ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay naayon doon sa pangangailangan ng mga Kristiyano. At yan naman po ay sa paglilid rin po ng Holy Spirit. No, kahit na po anong gawin na pagre-ready ng isang preacher sa message na i-deliver niya, is ang Holy Spirit pa rin po ang mag-guide at maglilid kung ano po yung papasok niya sa puso ng bawat makikinig, ng bawat Kristiyano. Yan. At actually, hindi ko po inaasahan na ako po yung magpipreach. Late na po nalaman ko na kasi pag ako po inaatasan ni Pastor, Monday pa lang sinasabihan niya na ako eh. O kaya Tuesday. Kaya sinabihan po ako ni Pastor, late na po, Thursday evening na. So, at ang niready ko pong message is iba. At nagkataon na yung aking outline is naiwan ko pa sa Cubao. At ako po ay kasi nagkaroon ng reassignment na naman. Sa trabaho po kasi namin sa hotels, paiba-iba kami ng assignment. Nagkaroon po ng reassignment at nalipat po ako dito sa Guadalupe. So, naiwan ko po yung gamit ko po doon. At nung nakarang araw nga hanap ako ng kalkal ako ng kalkal hanggang sa maalala ko. Nandun po pala sa locker ko. Kasi ang ginagawa ko po doon is pag may time na ako po'y magpapahinga saglit, re-reviewin ko po lahat. Meron akong libro, meron akong diary ng preaching. Yun po yung nire-review ko, isa-isa. At yun po yung pinag-aaralan ko. Bumili rin po ako ng libro ni Alban Douglas. Nire-recommend ko rin po yun. Kung madami kayo sa mga bookstore, Christian bookstore, bumili po kayo ng libro ni Alban Douglas. Napakaganda po na. Tsaka si C.D. Cole, meron tayo dyan yung pinamigay ng nakaraang anniversary kay C.D. Cole. Maganda rin pong libro. Yan. So, ayun naman po kasi ang trabaho ng isang preacher is mag-aral. Kaya nga nung naalala ko, nung nakarang ating year-end service, sabi ng mga membro, dapat si Brother Charles hindi nakasali yan sa contest. Di ba? Kasi, hindi nga ako sumali, pero yung anak kong sumasagot. Sa akin naman po is ganito. Para sa akin po kasi,
challenge po yan sa bawat isa eh. Na lalo pang magpatuloy na pag-aralan ang mga preaching na inyo pong tinitake note at ang Biblia, mas lalo pong maging hamon yan na palalimin pa po natin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang naman po sa mga preacher, kundi sa bawat isa. Kaya nga po, pag ako po yung napipreach po rito, sinasabi ko po na dapat first hour in the morning sa ating pong paggising is wala po tayong ibang babasahin after praying, okay? Wala po tayong ibang gagawin kundi buksan ating Bible, then read a passage in the Bible na ating pong pag-aaralan o kahit naman po magkaroon tayo ng simple devotion. Then at the last hour in the evening, bago po tayo matulog, the same thing. Diba? Before we pray, na tayo po yung matutulog na, then we have to open our Bible as much as possible. Then we have to, kung gusto po natin magkaroon ng maayos na pag-aaral, pwede po tayong mag-book by book, chapter by chapter, gano'n, na pag-aaral, para po, ayun po yung maitanim sa ating puso, maitanim sa ating isipan eh. Kaya, yun po yung magiging dahilan na dadami ang ating kaalaman pagdating sa Biblia. At hindi lamang po tayo nakadepende dun sa tinuturo rito ng ating pastor, at hindi lamang po tayo nakadepende dun sa mga sinishare po dito sa devotion, sa preaching, sa Sunday school, kundi meron po tayong mismong personal study of the Bible. Dahil yun naman po yung nire-require sa atin sa Biblia, di ba? Study to study. Yan. So, yun po yung maganda sa atin. Kasi, alam niyo po, kahit na sinong professional ang iharap sa atin, kahit na abogado pa yan, but when it comes to the Bible, tayo po yung mas nakakaalam. Higit sa kanila. Yan. Kahit na makipag-argue pa sila sa atin, tayo po yung mas may nakakaalam. Kasi tayo po yung talagang may tangan ng salita ng Diyos. Tayo po yung nagbabasa ng Bible. So, I'm not pleading my case na isalin niyo ako ulit sa susunod. Hindi naman po yun. Okay lang po yan. Pero ang sinasabi ko po is, patuloy po tayo na magbasa ng Biblia na ating pong Bible, okay? Na ating pong Bible is after Sunday. Na itatabi na lamang po natin yan sa ating bahay. Then, when come Wednesday, kukunin po natin. Dadalhin sa church. After service ng Wednesday, ibabalik na naman doon sa lagayan. Then, come next Sunday, kukunin na naman po natin. Buti nga kung gano'n. Yung iba, may alikabok na. Yung iba, nagkakaroon na ng mga spider web. No? Sana hindi naman. Doon yung Bible nila kasi display na lang. Mamaya maging museum na yung bahay. Kasi antique na yung Bible. Di po ba? Ito pong Bible po na to, lumang-luma na po ito. Baka mas matanda pa to sa mga ibang mga young people dito. Kasi ginagamit ko po to for almost 20 years na. Kaya sabi ko nga sa misis ko, bibili ako ng Bible this December. Gusto ko nang magkaroon ng bagong Bible. Kaso nga lang po, ang problema ko is that dito po sa Bible po na to, kung yung verse, yung particular verse na yan, alam ko po kung nasa portion, kung nasa leaf siya, nasa left o nasa right, at alam ko rin kung nasa taas siya o nasa ibaba. Kaya pagbawas ko ng Biblia ko, alam ko agad kung saan ko hanapin. Kasi tagal ko na pong ginagamit eh. Kaya naman pong problema ko, pagbili ko ng bagong Bible, maninibago na naman ako ngayon sa hanapin. Although, madali yung pagbukas ng Bible, di ba? Mabilis yun, mabilis lang yun. Kasi yun naman, doon naman tayo na-train. Dapat alam natin lahat yung books of the Bible. Di ba? Kahit yung kung paano buksan. Yan. So, hindi po yun yung message this afternoon. Okay? Ang inaano ko lang po is the message this afternoon is following God's direction. Yan. So, Book of Jonah. Si Jonah po, siya po ay isang prophet. Although,
Siya rin po yung tinatawag na wayward prophet. Why? Pag-aralan po natin mamaya. So, he was born in Gath-Hepher, in Galilee of the tribe of Zebulun in northern kingdom. Yan. Alam mo na po natin na ang Israel is nahati yan sa two kingdom, the southern and the northern kingdom. Yan. So he ministered during the reign of King Jeroboam II. At ito pong si King Jeroboam is napaka-idolatrous, napaka-wicked, napaka-evil at the time. So, according to chapter 1, verse 1, that he is the son of Amittai, no? And the book of Jonah, some would say that it is only an allegory, na hindi po totoong kwento ito, but even our Lord Jesus Christ authenticated the account or the story of Jonah. Ipo ba na kahit ang ating Panginoon Kristo, binanggit yan in Matthew chapter 12, verses 39 to 41. Kasi yung the account of Jonah in the fish belly, yung kanyang pong 3 days stay po dun sa fish belly, also symbolizes the burial of our Lord Jesus Christ 3 days in the grave before He resurrected. Ito ba? So, even our Lord Jesus Christ authenticated the story of Jonah that it is true. Now, dito po sa book of Jonah, okay, marami pong miracles po rito na nangyari. Yun na nga po yung sinasabi ko po yung that Jonah was in the fish belly for 3 days and still nabuhay po siya. And hindi ko po alam yung scientific explanation po yan. Scientific explanation po dyan. Pero ni-research ko po yan sa internet eh. I-research nyo na lang po yan. Pero wala naman pong imposible pagdating sa Diyos. Iko ba? So, all things are possible with God. Okay? So, ano po ba yung Nineveh? The direction of God to Jonah is that he should go to Nineveh. Sabi po in verse 2, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." So, ano po ba yung Nineveh? Okay? Nineveh, yan po yung capital ng Assyria. And later on, napag-aralan po natin, kasi yan, yung Assyria na yan, is, ano po yan eh? Naging imperyo rin po yan eh. Yung Babylonian Empire, mga Assyrians po yan eh. Ang center po kasi nila ng political power at the time is Babylon. Pero part po niyan is, part ng Syria is Nineveh. Yan. Meron po itong population of 600,000 people. Ito po ay situated on the eastern bank of the river Tigris. And it is very ancient. Kaya nga po in Genesis chapter 10, mababasa niyo na po yan, panahon ni Nimrod. Ni Nimrod po yan eh, nandun na rin po kung saan si Ashur, siya po yung, he builded the city of Nineveh in Genesis chapter 10. And it is not just a very ancient city, but it is also a great city. Ang Panginoon na mismo ang nagsasabi po niyan, that great city, sabi niya po in verse 2. So it is a great city. It has a large walls, parang China. Kasi at the time po, ang mga tao talaga, dahil panahon ng giyera, panahon kasi ng giyera, para hindi ka mapasok, kailangan yung ginagawa nila sa kanilang mga cities, nilalagyan po nila ng wall yan. Wall. Katulad po yung China. Di ba yung Jericho? May wall yung Jericho. Ha? Yung Germany, at the time, nagkaroon din ng ano yan, yung sa Berlin Wall. So, nilalagyan po nila ng wall yan. At ang wall po ng Nineveh, actually, sinasabi nila, ang pronunciation daw yan is Nineveh. Nineveh.
Yung wall po ng Nineveh is 100 feet high. And it is so broad, hindi lang po basta wall yan, na basta tinayo, kundi malapad po yan. It is so broad that 3 chariots can run through it doon sa wall po na yan. So, ang lapad po. Di ba? Ang lapad kung 3 chariots ang pwedeng dumaan dyan. So, pwedeng mga 4 to 5 meters yan o mahigit pa. Ganun po kalapad at ganun po kataas. At meron sila 1,500 na mga tower. Yan. So, talagang it is built for war. Talagang ano po yan, talagang pinagtibay po yan yung Nineveh na yan para sa pakikipagdigma. Yan. Kaya nga po, dahil napakalakas ng Nineveh at napakatindi po niyan na ang kasamaan is napakataas na rin po dyan. Kaya nga po sinabi ng Panginoon napakatindi na ng kanilang wickedness. Yan. For their wickedness is come up before me. So, why God wants to destroy Nineveh? Kasi, napaka-wicked na po nila. They are very idolatrous. They exercise idol worship. Meron po silang Diyos na tinatawag na si Nisra. Na siya po ay, ang ulo niya po ay eagle, na katawan niya is katawan ng tao. Kaya naman po mahilig ang mga pagan sa mga idol worship. Yan po ay pinagtayupan nila ng temple doon sa Nineveh. Kaya ganoon na lang po yung galit ng Diyos sa kanila. At isa pa po is they are cruel, very cruel to their prisoners because at this time is panahon po ng gera ito eh. So doon sa mga prisoners of war, napaka-cruel, pinapahirapan po nila talaga yan. Hindi po katulad sa panahon po natin ngayon, kahit na yung mga prisoners of war is may mga nag-i-exercise na rin po yung mga human rights. Kaya merong international human rights, di ba? Nag-oversee, nagtitingin sa mga, nag-oversee sa mga ganyan. Pero yung panahon po nila is talagang pinapahirapan po nila lahat ng mga prisoners of war. Yan. And syempre, ang Israel is isa po yan sa kanilang mga biktima. At dahil po sa kanilang kasamaan, galit po ang Diyos sa kanila dahil they have these evil ways and they are very violent. Kaya, instead of going to Nineveh, ano po yung ginawa ni Jonah? So, instead of going to Nineveh, si Jonah po ay nag-detour. Di ba? Kasi, bakit po? Ayaw niya sa mga taga-Assyrians eh. Dahil nakita niya maaring na-experience niya first hand kung paano pahirapan ng mga Assyrians, yung mga Jews, yung mga Hebrews. Di ba? Kasi ang gera po napakatindi niyan. Wala pong sinasanto yan. Kaya nga po, ultimo mga bata. Di ba? Kahit na nga ang Diyos eh. Ang Panginoon eh. Di ba? Nung sinabi niyang i-annihilate ang mga Amalekites, lahat po yun. Simula hari, sa matanda, hanggang mga bata, papatayin po talaga yan. And the same thing naman doon sa mga kalaban ng mga Hebrews. Pag sila'y sumugod sa isang lugar, at lahat po na makikita nila dyan, lahat po ng dalat na nila dyan, at makukungke nila, hanggang pari papatayin po nila lahat yan. At mag-iiwan lamang sila na pwede nilang gamitin na maging parang pinaka-asset para sa paglusob muli sa susunod na lugar. Kaya nagkakaroon po sila ng mga prisoners of war. Yan. Kaya po si Jonah, instead of going to Nineveh, nandito po siya, ayaw niya. Bakit? Ayaw niya maligtas yung mga Assyrians. Dahil galit po siya sa mga yun, dahil maaaring may mga kamag-anak siya, o dahil nakita niya yung mga kababayan niya kung paano naghirap sa kamay ng mga Assyrians. But still, the command of God, the direction of God to John is that he must go to Nineveh and preach. So, in chapter 1, makikita po natin dito
the fleeing of Jonah. At dahil po doon, nag-detour po siya, he went to Tarshish. At dyan po kasing Tarshish is, part po yan ng Spain eh. Tartetusia po, yata po yan ngayon. Ngayon po panahon na to, na part po siya ng Spain. Kaya instead of going to Nineveh, Jonah went to Spain. And on his way, na ang Diyos po ay, siyempre, pag may utos ang Diyos, kailangan, dahil hindi sinunod ni Jonah, ang Diyos po mismo yung gumawa ng paraan para ibalik si Jonah doon sa lugar na kung saan siya po ay inutusan. So, on his way, on his journey, ay nakaranas po siya ng tinatawag natin na dilubyo. Dahil on their journey, doon po sa ship na sinakyan niya, is nakaranas po sila ng storm. Yan. See, no one can escape from the presence of the Lord. Kahit na po gano'n ang gawin ni Jonah, kahit na po anong gawin ni Jonah to escape from the presence of the Lord, eh hindi niya po magagawa yan. Yan. So, ano po yung result ng kanyang pagtakas sa Panginoon? Ultimo yung mga sailor is mapapahamak na. Di po ba? So, the result of our disobedience to God will not only cause harm to ourselves, but also to others around us. Katulad po na nangyari kay Achan. Kasi Achan, dahil sa kanyang pag-disobey sa utos ni Joshua, di ba, na-share ko na rin po sa inyo ito, maraming pagkakataon na. Dahil first fruit nila, yung sa Jericho, na instead na yung mga makukuha nila doon is iaalay nila doon sa templo ng Panginoon, is meron po siya mga tinago, mga ginto, mga silver, mga kagamitan, di ba, sa kanyang tent. And not just, nung nilusob na nila yung AI na yung 36 men ang namatay and 36 families ang were orphaned. And hindi lang po yun naging result ng kasalanan ni Achan, kundi maging ang kanyang pong pamilya. Kung babasahin niyo po yun, yung kanyang buong angkan, yeah? Na wala namang kinalaman, maaari yung iba is nakipagsabuatan sa kanya. Pero hindi naman po lahat. Kanya pong buong angkan, lahat po ng kanyang lahi, pinatay ng Panginoon. Kaya nabura yung lahi ni Achan. Pero yung ginawa ni Achan hanggang ngayon, nandito pa rin, namumuhay pa rin sa mga tao. Yung pag-covet ng mga bagay na hindi dapat i-covet, na dapat ay para sa Panginoon. So, then in chapter 2, mababasa po natin the prayer of Jonah. Alam niya doon pa lang sa chapter 1, alam niya na hindi na tama yung kanyang ginawa. That's the reason why in chapter 2, nag-pray na po siya. And God answered his prayer. That's the reason why in chapter 3, that the word of the Lord, came unto Jonah the second time. Ayun naman po yung kagandahan sa ating Diyos, Panginoon, na patuloy niya po tayong binibigyan ng second chance. Yeah? Kasi, bilang tao, nagkakasala po tayo, talagang magkakasala po tayo. Nandito pa rin po tayo sa ating nature, na sa ating pa rin po yung the nature of sin, sa ating sinful nature, magkakasala pa rin po tayo. The good thing is that meron pa rin po tayong second chance. Ayun po yung nangyari kay Jonah. So the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, the same command, arise, go to Nineveh,
and preach unto it the preaching that I bid thee. Gusto ko lamang pong linawin. Okay? Gusto ko lamang pong linawin na yung salvation po ng Nineveh na tinutukoy po dyan, hindi po yan soteriological. Okay? Kasi sa Old Testament, yung nation of Israel po yung pinili ng Diyos at dyan lamang po binibigyan ng Diyos yung kaligtasan. Ang sinasabi pong kaligtasan na yan, kaligtasan po doon sa galit ng Diyos at that time, nasisirain na sila, wawasakin na sila, at magpapadala na talaga, papatay na talaga sila ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. So, yun po yung kaligtasan na tinutukoy dyan na kaya po pinadala si Jonah para po sila ay magsisi, para sila maligtas sa galit ng Diyos. Yan. Pero hindi po yan soteriological. Kasi, na-extend na lamang po the dispensation of grace when extended to the Gentiles in the New Testament. Diba? Na tayo po'y, pati na yung mga Gentiles ay nakasama na dun sa kaligtasan. Okay? Kaya nga po tayo bilang mga hentil, dyan na po tayo pumasok, dyan na po pumasok yung kaligtasan po natin. Yan. So he preached, and then, may mga, the good thing about it is that, preach po siya. Although mababasa po natin sa Biblia, ng preaching ni Jonah, although nag-preach po siya, pero hindi niya po ina-expect, o hindi niya po, sa kanyang puso, ayaw niya maligtas yung mga Ninevites eh. Although, alam niya na ililigtas sila ng Diyos. Sapagkat yun po sinabi niya in chapter 4 eh. Chapter 4. Tignan niyo po yung verse 2. Verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Saan po galit si Jonah? Saan po nagalit si Jonah? Nagalit po si Jonah na nagsisi. Yung mga Ninevites, nagalit po siya at from the king hanggang sa mga tao, hanggang sa mga hayop, ay nagsuot ng saklot at nag-grieve at nag-mourn at nagsisi at nag-fasting. Ngayon, sa puso kasi ni Jonah, gusto niya i-judge na sila ng Diyos. Pero alam ni Jonah, bago pa man siya mag-preach, after siya sabihan ng Diyos na pumunta ng Nineveh, alam niya na maliligtas sila ng Diyos, na patatawain sila ng Diyos. Then in verse 2, chapter 4 verse 2, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish. Tingnan niyo po. Diyan po kayo? Okay? For I knew that thou art a gracious God, merciful, slow to anger, and of great kindness. See? So alam po ni Jonah talaga na magsisisi po sila. Alam na po ni Jonah na ang Diyos mismo yung magbibigay ng repentance sa mga taong yun. Pero sa kanyang puso is inaasam niya pa rin na agad-agad ay sisirain ng Diyos yung Nineveh. So, katulad po na nasabi ko kanina, the message this afternoon is following God's direction. Following God's direction. So, kailangan po natin ng direction ng God, ng ating Panginoon. The direction of God. And in this life, we need direction. Ano po ba yung meaning ng direction? Direction is guidance or supervision of action or conduct. It can be an explicit instruction. Kaya po, napakalinaw
ng utos ng Diyos kay Jonah? Because God gave an explicit instruction that Jonah should go to Nineveh and preach. And it can also be an assistance in pointing out the proper route. So, why we need God's direction? Bakit po ba kailangan natin ng direction ng Diyos? Bakit po kailangan natin? Dahil po sinasabi sa Biblia na it is not us, but God who will direct our steps. In Jeremiah 10:23. Tingnan niyo po yan. Tingnan nga po natin Jeremiah 23. O Lord, I know that the way of man is not in himself. Sinabi po ni Jeremiah. Yung una pong makakita, pwede pong pakibasa. Okay, Jeremiah 10:23. Ako po siguro unang nakakita kaya ako na magbabasa. O Lord, ayun niya po dyan, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. So, it is not us. It is not us, but God who will direct our steps. That's the reason why we need direction. It is not us. It is not the way of man. Sabi po dyan, it is not in man that walketh to direct his steps. It is God. So, Jonah, as the prophet of God, needs direction. Needs direction. And the direction of God for Jonah is to go to Nineveh and preach. Yun po yun eh. Kasi, kung sa atin po, kung hindi po natin kailangan ng direksyon ng God, ng Panginoon, ng Diyos, kung kay Jonah lamang po, hindi niya gagawin yun eh. Ayaw niya eh. Ayaw niya eh. Kung sa atin lamang po, tayo bilang tao, kung tayo lamang po masusunod, baka ayaw po natin maglingkod sa Diyos eh. Baka hindi po tayo attend ng mga services eh. Kung tayo lamang, kung sa atin lamang po eh. Kasi the natural tendency of man is pagdating ng linggo, magpahinga. Ito ba? Magpahinga. Yan. Magpahinga. Kasi nakakapagod pa yung buong linggo nagtatrabaho. Pero, it is not us, but God who will direct our steps. Okay? So, why we need God's direction? It is not us. Then, what God direct to us? Ano po ba yung dinadirect sa atin ng Panginoon? Isasummarize ko lang po ito sa 3 kasi 5 po ito. What God direct to us? Number 1, God direct our steps and paths and our paths. God will direct our actions in this life. God will direct our plans, our ways. Not my way. Katulad nga po ng patuloy ko sinasabi, it is always the way of God. That's the reason why God is directing us on His way. Kung paano po yung kapamaraanan ng Diyos, doon po tayo dinadala ng Diyos. And it must be according to the will of God. Kaya nga po in Deuteronomy 10:12, requirements po yan ng Diyos eh. Ano pong sinabi ni Moses sa mga Israelites? And now Israel, what doth the Lord God require of thee? In Deuteronomy 10:12, to fear the Lord thy God, and second, to walk in all His ways. So, our actions, our plans, our ways is directed by God. Kaya nga po hindi po tayo magpaplano na lalayo
doon sa kalooban ng Diyos, doon sa naisin ng Diyos sa ating buhay. Kaya po si Brother Reggie, nung napunta po siya ng Singapore, ang kanya po una hanapin yung church na kung saan pwede siya maglingkod sa Diyos. Hindi po ba? Yung mga nagdadayo po rito sa Manila, na mga Kristiyano, ang kanila po unang hinahanap, yung lugar na kung saan pwede sila maglingkod sa Diyos. Kaya nga po kahit hindi tayo mag-invite, yung ating pong signboard, nag-i-invite. Why? Because, ayan po yung talagang way ng Diyos eh. Ganun rin po na kung tayo ay mapunta sa isang lugar, okay? Ang una pong nahanapin natin ay yung church ng Panginoon kung saan pwede tayo makapaglingkod. Diba? Hindi para lumayo o hindi para parang nakaramdam na tayo ng kalayaan sa wakas. Mag-isa lang ako dito, walang nakakilala sa akin. Pwede kong gawin. Mamaya, mapunta ka doon sa red light na sinasabi ni Brother Reggie. The Red Light District. See? And it is even the requirements of God to His people that we must walk in all His ways. And this is the way of God to Jonah, that he should go to Nineveh and preach. See, it is not in man to direct his steps. Kaya nga po ang Panginoon ang dadirect po ng ating steps. Ano po sinabi ni King David? The steps of a good man are ordered by the Lord. Kung titignan niyo po yung meaning ng ordered po doon, it is also mean directed. Ordered by the Lord, directed by the Lord. The steps of a good man are directed by the Lord. Yan. So our steps, our paths, kasi tayo po, we are God's people. We are God's people, we are God's elect. We are God's possession. We are the creation of God, we are God's creature. And we are sanctified for God. And it's only proper for God na idadirect niya po kung ano po yung, kung saan niya dapat ilagay yung kanyang mga tao, kung anong lugar, kung anong pamamaraan, at kung ano yung nais-naisin niya para sa kanyang mga tao. Kasi hindi naman po tayo nabubuhay sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano eh. Ano po sabi ng Apostle Paul? For no man liveth to himself, and no one dieth to himself. For whether we live unto the Lord. Mabuhay man po tayo, mabubuhay tayo para sa Panginoon. And whether we die unto the Lord. Mabubuhay po tayo para sa Panginoon, mamamatay po tayo para sa Panginoon. Whether we live or die, whether therefore we live or die, we are the Lord's. You see? Kaya po, ang Diyos ang nagdadirect ng ating steps, ng ating paths, ng ating mga paa. At hindi po tayo maaaring mag-resist yan. If we do not want God to direct our steps, then go ahead! Then go ahead, make your move! Sige, gawin mo kung anong gusto mo. But one thing for sure, you will surely perish. You will suffer peril. Ayun yung direction ng Panginoon. Okay, go ahead. Papayagan ka ng Diyos eh. Kaya ang sinasabi ko po rito, may mga pagkakataon ng Diyos, we are falling into the permissive will of God. Dahil kung ayaw nating sumunod, papayagan tayo ng Diyos. Pero may danger po yan. It's very dangerous to fall into the permissive will of God. Dahil meron pong laging lesson yan, laging meron pong message dyan. Pag pinayagan na po ng Panginoon yan ang mangyari sa isang tao, sa isang Kristiyano. Just like what happened to John. Just like what happened to the prodigal son. Alam po yung story ng prodigal son?
Di ba? Nandun siya sa mansion eh. Nabubuhay siya ng sagana, ng payapa, ng maayos. Pero under rules siya, kasi nandun yung ama. He is under rules. Dahil nandun po yung ama. Na ang ginawa niya, nagpaalam siya sa kanyang ama, at gusto niyang kunin kanyang mana, ayaw niya lang magpasabog sa direksyon ng kanyang ama, kinuha niya ang kanyang mana, and he journeyed to a far country, and there what happened? Sabi po ng Biblia, in Luke chapter 15, verse 16 to 24, he journeyed to a far country, and there wasted his substance with riotous living. See? Pinayagan siya under the permissive will of the Father. But there, he wasted his substance in riotous living. So nawala na po ng direksyon ng kanyang buhay. Bakit? Wala na po yung direksyon ng Father sa kanya eh. And then, he became to be in want that even the swine, the food of the swine, yung mga pagkain na po ng baboy, kanyang kinakain na dahil sa kanyang gutom. Dahil siya po ay in want na. At tatandaan po natin na yung in want po dyan, yung kanyang gutom na naranasan is not only the physiological need of food and water, but much more of spiritual. Ano po sabi ni Amos? Amos chapter 8 verse 11, and I will send famine into your land. Sabi niya po sa mga Israelites, and I will send famine into your land, not a famine of bread, nor thirst of water, but famine of the Word of God. Yun po yung naranasan ng prodigal son. Spiritually speaking, he is already malnourished. He is already in want of the Word of God, of the food of the soul. So not just the physiological needs of food and water, but also the spiritual food na kailangan niya pong i-take. You see? Why? Why he perished? Because he doesn't want to follow the direction of his father. So, he experienced famine. Kaya nga po, inandap tayo yung panahon ni Amos. Bakit po galit na galit si Amos? Kasi yung mga tao, yung mga Israelites at that time, is, they are already feel secured. They already feel satisfied. And it may suggest that they are sleeping. Kasi sabi ni Amos, woe unto you who are at ease in Zion. Pag-easy-easy na lang po sila. Nagpagawa po sila ng kanilang mga bahay while the house of God is in desolate situation. Yan. It may be that they are already secured. It may be that they are already satisfied with their, kung ano po yung buhay na meron sila. It may be that they are spiritually sleeping, na wala na po silang pakialam. At the reason why nagbigay ng warning ng Diyos, that He would give famine into the land. So, God's direction is through His Word. If we do not want to listen and be directed, then there would be famine. Famine by the Word of God. So, kaya po sabi ni King Solomon, in all thy ways acknowledge Him. Not to ignore Him, not to ignore the Word of God, but to acknowledge Him. Just like what Jonah did, he ignored the command of God to go to Nineveh. Pero hindi naman po siya makakatakas sa Panginoon. You cannot escape the presence of God. Kaya po sinasabi ni King David,
Kahit saan ako pumunta, nandun kayo, Diyos. Whether I flee from Thy presence, if I ascend up in heaven, Thou art there. If I make my bed in hell, behold, Thou art there. Kasi, God has this attribute of omnipresence. The attribute of God na He is present everywhere. That's the reason why, kahit sa pumunta si Jonah, hindi niya matatakasan ng Diyos. At ibabalik siya doon sa kung saan siya ay inutusan ng Diyos na pumunta. So, God will direct our steps. God direct our work. God direct our work. God will direct our works in truth. And because God will direct our works in truth, God will direct our work to our Lord Jesus Christ, because our Lord Jesus Christ is the truth. Ang sabi natin, Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So we will never go wrong in our work as a Christian, because God is directing us to the truth. Yan po yung trabaho po natin dito sa lupa eh. Unless and until we deviate from the truth, that God would not bless us anymore. That God would not bless the church in this place anymore. Kaya nga po nakakalungkot isipin na kung saan, nung nag-preach po si Pastor Chito Mendoza ng ating pong anniversary. Sabi niya, marami ng church ngayon, they would go more on the quantity instead of quality. That ang kanila pong mas target na ngayon is the monetary gain. Diba? Meron na pong mga na-attract na talikuran na yung prinsipyo, yung aral, basta mabigyan lang ng support. It can be foreign support. So, sabi nga ni Apostle Paul kay Timothy, the qualification of the bishop or deacons, not greedy of filthy lucre, not greedy of monetary gain. Yan. Minsan dahil nag-aspire po to increase in number and in quantity, na pati yung way of worship pinabago na. Yeah? Marami na po ngayon gumagamit ng drums. Why? To attract young people to go to the church. To attract the youth to go to the church. Dahil yung po gusto ng mga bataan ngayon eh. Ayaw po nila yung ganito eh. Yung sa atin po, ayaw nila ito kasi boring daw ito eh. Diba? Gusto nila eh, medyo talagang may beating. Pero kahit nawawala tayo yung drums dito, pag umawit naman tayo ng sabay-sabay, at lalo na kung kakantahin natin is To God Be the Glory, o kaya yung Dwelling in Beulah Land. Naalala ko lang kay Sister Norma dyan pag inaawit yung ano eh. Kasi pagkatabi ko siya pakikinggan ko eh. Ha? Siya pakikinggan ko dahil pag umawit na yung Praise God! Gano'n yan eh. Pati taas kamay eh. Hindi nyo napapansin. Pag kumanta yan ng Dwelling in Beulah Land, yung Beulah Land, Praise God! Gano'n pa yan. See? Doon lang ba ang kasiyahan sa drums? Hindi po. Kasi ang kasiyahan natin, kagalakan natin sa pag-aawit, nandun sa Holy Spirit na nasa ating kalagitnaan. Yun ang bibigyan ng kagalakan sa atin, sa ating ginagawa, sa ating pag-worship, sa ating paglilingkod. Ano mo naman isang gawain na masaya nga sila, wala naman yung Espiritu ng Diyos doon. See? So just to attract attendance, they would do anything and everything contrary to
to the Bible teaching. So wala na po dun sa doktrina. Yung soul winning, katulad ng sinabi ni Pastor Chito Mendoza, yung soul winning naging naging marketing na. It becomes marketing promotion na. And best na to proclaim the word, nagkakaroon na po ng marketing promotion. And church management becomes corporate management. Ang ating pong service, ang ating pong trabaho dito sa lupa, ang ating pong service is twofold. Our service is twofold. Ano po yun? Praise and worship and proclaiming the gospel. Ayun po ating trabaho eh. Kaya po, in praise and worship, ano po sabi ng Apostle Paul, not forsaking the assembling of ourselves together. That's the twofold service of the church. Every Sunday, tayo po'y pumupunta rito to praise and worship. So not forsaking ourselves together as the manner of some is. Yan po yung kasama ng devotion ko kaninang umaga. Actually, hindi rin po dapat akong devotion kaninang umaga. Pero, kinausap po ako ni Brother Ben, so ako po yung nag-devotion. But seek ye first the kingdom of God, Matthew 6:33, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sa atin naman pong gospel sharing, proclaiming the word of God, God's message, ano naman po yung utos po sa atin? Go ye therefore and teach all nations. Go ye into all the world and preach the gospel. Mark 16:15. And in Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Kaya po, utos po ng Diyos kay Jonah bilang kanyang trabaho is that to proclaim God's message of repentance to the Ninevites, to denounce sin because of their wickedness, to denounce vices, and to confirm the coming judgment. Kasi may darating pong judgment ng Panginoon eh. That He would destroy Nineveh kung hindi po sila magsisisi. That He would destroy Nineveh. At sa bawat isa rin po sa atin, later on, after this life, tayo rin po ay magkakaroon ng judgment. Iba po kasi yung judgment ng unbeliever at iba po yung judgment ng saved, ng elect. Yan. Yan po yung pinag-aaralan kong doctrine ngayon. Gusto ko kasi pag-aaralan ng mas malalim pa. Siguro one time po may share ko po rito. Kasi, kung ang destination ng unbeliever, ng unsaved, is hell, bakit pa sila may judgment? And dito pa lang na-judge sa sila. Kasi po, may degree. May degree ng punishment. Kaya, yung mga tao na talaga wala nang ginawa, kundi magpakasaya, magpakasama, mas matindi po yung degree ng punishment niyan. Pero yung nakikita natin, okay, na mga tumutulong naman eh. Mas marami pa nga pong mga unbeliever na philanthropist eh. Diba? Mas tumutulong eh. Minsan nga po, kung titignan mo, baka mas spiritual patignan kaysa sa atin eh. Diba? Pero, hindi po sila elect eh. So, nakakala pong mas lesser yung degree ng punishment sa kanila. Yeah. So, Jonah, the work of Jonah as a prophet is to proclaim God's word, to denounce sin, and to confirm the judgment of God. Then, another thing is that God would direct our thoughts and heart. Maglalas na po ako dito kasi hindi ko na naman po matatapos ito. Actually,
ito po yung aking, sabi nga nila, Pastor, ito po ang aking lastly. Dapat meron pa akong finally at meron pa akong conclusion. So, ito lastly. Then if I would be given again the opportunity to preach, doon po naman share yung aking finally ang aking conclusion. So, lastly. Dahil po kasi nito, nandun pa lamang po tayo doon sa what God direct to us. Meron pa po, wala pa po tayo doon sa pinaka-main, yung why follow God's direction. So what God direct to us? Number 3. Sinamarize ko na nga lang po ito. Dapat ito 5 eh. So, number 3, last point po rito, what God direct to us. Number 3, our thoughts and heart. God would direct our thoughts and heart. Bakit po kailangan i-direct ng Diyos yan? Why? Kasi, man to himself, the heart of man, the Bible is telling us, the heart of man is deceitful. Mapanglil lang po ang puso ng tao. Kaya po kailangan i-direct yan ng Diyos. Jeremiah 19. Yun na nga po natin yan. Jeremiah 19, verse 17. Jeremiah 17, verse 9. Kaya po dyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So the heart is deceitful. Kaya nga po, mali. Okay? Mali po yung katuruan dito sa lupa na pag sinabi, sundin mo kung ano yung gusto ng puso mo. Di ba? Marami po yan eh. Maraming pagkakataon makakarinig tayo ng mga payo na ganyan. Mas madalas ang payo ng tao. Laging ganyan, sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Bakit mo susundin yung kung ano nasa puso mo? The heart is deceitful. Dadayain ka niyan, mapaglin lang yan. Kaya po yung commercial dati ng PLDT na kung saan ka masaya, suportahan ka. Mali rin po yan. Dahil puso na naman ang tao masusunod doon. Sinasabi nga po ng Biblia that the heart of man is deceitful. Ano po ba ang tama? Sundin mo kung ano ang direksyon ng Diyos sa puso mo. That is right and that is proper and that is biblical. Si Jonah po kung ano yung nasa puso niya. Alam niyo kung si Jonah lang masusunod, ayaw niya eh. Kaya nga lumayo siya, kaya siya umalis siya eh. Ayaw niyang maligtas. Ayaw niyang maligtas sa kapamakan ng mga Ninevites. Dahil puso niya yung kanyang sinusunod. Dahil sa kanyang puso, alam niya na yung mga Assyrians, kung gaano pinahirapan ng mga Israelites, kung gaano pinahirapan ang kanyang mga kababayan. Dahil ito po'y panahon ng gyera. At maaaring marami pa sila mga prisoners of war ng mga Israelites at that time. And known ang mga Ninevites sa pagiging cruel. They are cruel when it comes to their prisons of war. And they are very wicked and they are very idolatrous. Kaya nga po kung si Jonah lang masusunod, ayaw niya. Sa puso niya, ayaw niya. Ayaw niya pumunta sa Nineveh, ayaw niya mag-preach, ayaw niya sila magsisi, at ayaw niya sila maligtas. Kung susundin ni Jonah ang kanyang puso, talagang i-disobey niya ang Diyos. Kaya nga po maraming pagkakataon ng ating pong puso ang ating sinusunod. Kaya nadi-disobey natin ang Diyos.
ang buhay naman po natin is not to ourselves. Hindi na po ito sa ating sarili. Kaya po sinabi ko kanina, whether we live unto the Lord, para sa Panginoon. Tayo po ay nabubuhay para sa Panginoon. Whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Mas maganda pa nga yan eh. Kaysa naman, we live, kung ano po yung gusto natin dito sa lupa, and we die, and we fall into the hands of Satan. Mas maganda na malaglag ka sa kamay ng Diyos. Kasi kahit naman po anong pasasa natin dito sa lupa, but later on, after this life, kapamakan naman po yung ating maranasan. Paano pa nabuhay ka? Di ba? Ano pang silbi na nabuhay ka? Kaya ang buhay naman po natin dito sa lupa is for a season, for a moment. Saglit lang. But after this life, saved or unsaved, meron po yung eternal life. Saved or unsaved. Pero, sa unsaved, punishment. Eternal punishment. Sa saved, eternal glory. Together with the Lord. So, ano pang silbi ng buhay? Mabuhay ko na rito sa lupa. Mapasayo lahat. Managana ka rito. Makain mo lahat ng masasarap na pagkain. Mabili mo lahat ng magagandang damit. Mabili mo lahat ng magagandang bahay. Kung namatay ka naman, wala ka nang madadala. Empty-handed. Empty-handed pa rin po tayo. Kaya po sinabi ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord giveth, the Lord taketh away. Binigay ng Diyos, kinuha ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. So, the ultimate purpose of our existence, na paborito pong tema sa aking mga preaching, the ultimate purpose of our existence is to glorify God. For whether we eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. It is not to pursue happiness. Kahit na ang kahabol mo, kahit na po ang kahabol natin sa kasiyahan, sa happiness, hindi po natin talaga mapangahawakan yan. Hindi buong buhay ng tao sa kanyang happiness. It's not to accumulate the highest amount of wealth that we forget about the giver. We always remember the gift, but we forget the giver. We always forget about the giver. We always acknowledge the gift, but we forget about the giver, because the heart is deceitful. Kaya po ang requirement ng Diyos is Deuteronomy 10:12, to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, to love Him. To love Him. Kasama po yan. To love the Lord. The content of our hearts should be to serve the Lord. The content and trapping of our heart should be to serve the Lord. Hindi po yan pagtibok sa ibang bagay, kundi pagtibok sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po dapat ang tunay na nilalaman ng puso ng tao, ang paglilingkod sa Diyos at pagbibigay papuri sa Diyos. Sadly, the thoughts and hearts of Jonah was centered on his prejudice to the Ninevites. Prejudicial po kasi yung ni Jonah yung kanyang puso Sa kanyang pong puso, ginudge siya ng Ninevites na dapat hindi na sila pinagbibigyan pa ng Diyos. Pero, God is directing our hearts, our thoughts and our hearts.
Yeah. It is just proper that God would direct our hearts. Because sa tao, kung tayo lamang po masusunod, hindi po tayo gagawa ng maayon sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo gagawa. Kung hindi po tayo dadirect ng Diyos, at yung ating pong pusong ating susundin, mapapahamak po tayo. Okay? So, following God's direction, first half. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pag-aaral niyo pong salita. O Ama, kami po Panginoon may mga pagkakataon na nagiging suwail sa inyo pong utos at hindi po Panginoon sumusunod sa inyo pong direction. Tulungan niyo nga po kayo Panginoon na magkaroon ng pagpapakumbaba na kung saan ang inyo pong direction po ang aming pong susundin, na kung saan yung pong mga aral at pong mga utos, ngayon po mga naisip Panginoon sa aming pong mga buhay ang aming pong susundin. Patawad nga po Panginoon sa mga karumihan, mga hindi pagsunod, tulungan niyo nga po yung Panginoon na sa aming buhay, kami Panginoon susunod po Panginoon sa inyo. Ama, salamat po Panginoon sa hapon po nito. At talagang po namin naway po Panginoon kayo po siya na itaas ang kalagitnaan at patuloy ang mga may itaas po Panginoon sa hapon ng buhay. Pagpalain niyo nga po Panginoon po mga anak, maging saan po pagsamantala pag-iwahiwalay. At patuloy na ako Panginoon na kayo po siya aming mapaglingkuran Panginoon sa aming pong buhay kasi inyo pong pagpalain. Kaya Ama, kayo po yung pupuri at papasalamat at ang lahat po yung aming dalangin sa tanging dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.